Kalaboso ang tatlong lalaki dahil sa magkakahiwalay na reklamo ng pang-aabuso sa mga menor de edad. Saksi, si John Consulta. Walang kawala ang 41 taong gulang na lalaking yan nang arestuhin ng mga ahente ng NBI Cavite North sa San Pablo, Laguna. Hinuli siya dahil sa pang-aabuso umano sa dalawang anak ng kanyang kinakasama, pati sa kanyang mismong anak na 4 taong gulang pa lang. Hindi na masikmura nung dalawang anak yung ginagawa niya. Nagsumbong na sa NBI through a non-governmental organization. So tinrabaho ng NBI at napatunayan namin na yung 4 years old na sarili niyang anak ay minumulestya niya rin. Ayon sa NBI, sinamantala ng suspect ang pagkakataong wala ang nanay ng mga biktima na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Subong pa ng mga biktima sa NBI, tinututukan daw sila ng kutsilyo sa tuwing nangyayari ang pangahalay at tinatakot na papatayin ang kanilang lola kapag di pumayag sa kanyang gusto. Ito po ay nagsimula noong 17 taong gulang pa lamang ang kanyang stepdaughter at sinimulan niya pong gahasain ang bata. Yung tatay lang ang pinaka-guardian nila at kasama itong tatlong biktima natin. Wala silang ibang kasama doon sa bahay. Naharap sa reklamong rape, child abuse at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ang suspect na mariing itinanggi ang paratang. Wala naman po akong pagsisisihan, sir, kasi wala naman po talaga akong ginawa. Isang lolo rin ang inaresto sa Angono, Rizal dahil sa panghahari umano sa 10 taong gulang na bata. Ang 63 anyos na akusado, ama ng stepmom ng biktima at itinuturing na guardian nito. Itong akusado is nag-umpisa yung kanyang pangmomolestya nitong 10 taong gulang noong 2019 and noong 2022 doon na po nagkaroon ng persahang panghahalay dito sa ating biktima. 2022 raw nang sabihin ng biktima sa kanyang class advisor ang nangyari, saka ipinaalam sa kanyang stepmom at inireport ang krimen. Ayon sa akusado, 4 taon pa lang ang biktima ay nasa pangangalaga na raw niya ito. Itinanggi niyang hinipuan at ginahasa ang biktima. Hindi po ito yung paghawak sa dibdib. Parang nalambing na ng paghalik sa pisngi. Ginagalit ko lang po para tumigil sa pagsi-cellphone. Hindi po totoo yung paggagahasa. April 11 noong nakaraang taon nang ilabas ang arrest warrant laban sa akusado dahil sa kasong statutory rape. Pulis paras po kami buhat. Ito po ay aming na-arrest ko sa base ng warrant of arrest. Naharap din sa kasong statutory rape at rape by sexual assault ang 57 anyos na lalaking yan na inaresto sa loob ng kanyang bahay sa Baras, Rizal. Siya ang itinuturong ng gahasa umano sa 11 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, kinuha noon ang lalaki bilang tagapangalaga ng bata bago umalis ang kanyang nanay para magtrabaho sa ibang bansa. Bali, itong akusado is family friend. Nangyari 2 beses po yung insidente ng panghahalay dito sa ating biktima in 2023, May and July. Then, nai-report lang yung krimen last June 2024. Hindi rin agad nakapagsumbong ang biktima sa kanyang magulang dahil sa pananakot umano ng akusado na palalayasin siya. Itinanggi naman ng akusado ang akusasyon. Hindi ko po inawakan yung bata. Yung petsa po nun wala po ako nun sa bahay. May trabaho po ako nun . Tinuring ko pong mga anak din sila dahil naawa rin po ako dahil yung nakiusap po yung nanay. Wala po talaga daw na pag-iwanan o kamag-anak na tumanggap sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi.